2 linggo na mula na ideklara ang state of calamity sa Basilan dahil sa krisis sa bigas. Pero patuloy pa rin ang pagmahal ng commercial rice na pumalo na nga sa 80 pesos kada kilo. Dati, AAA, makabili kami 30 kilo, ngayon 80. Dahil masyado na nga mabigat sa bulsa at mailap din ng NFA rice sa mga pamilihan na pahanap na ng mas murang alternatibo ang mga Basileño. Ang marang at ang gawa naman sa kaboteng kahoy na pyuto. Ang puto, 10 piso, pati marang 10 piso. Yan ang kaya ng bili ng mahirap. Hindi na po kayo kumakain ng bigas? Kumakain pa rin, pero pang ano na lang. Pang finish na lang. Kasi mahal masyado yung bigas eh. Malapit na ring maubusan ng NFA rice ang Bontoc Mountain Province. 54 na sako na lang ang laman ng NFA warehouse ng lalawigan. Ang capacity ng warehouse namin is about 12,000 bags. 12,000. Pero ang laman nito ngayon ay 54 bags. So, masyadong maluwag. Pwede kang basket. Aalog-alog na rin ang NFA warehouse sa Lawag, Ilocos Norte. 2 araw na lang daw magtatagal ang laman nitong bigas kung hindi darating ang inaasahan nilang supply mula La Union. Sa Nueva Ecija, nasa 7,000 pa ang nakareserba nilang sako ng NFA rice. Pero may 4,000 naman dito, pineste ng bukbok at isinasailalim muna sa fumigation. Inihiwalay namin ng kamada, naka-cover siya at naka-seal siya. Ang sako-sakong binukbok ding bigas mula Thailand, tapos nang ma-fumigate at pinayagan ng madiskarga sa Tabaco Port sa Albay. Sa lahat ng samples na nakolekta, sa HATS 1, 2, and 3, negative na po sa live insects. Wala po tayong nakitang buhay na insekto. Ang tanong, ligtas naman kaya itong kainin? Safe na pong kainin yan bigas na nag-undergo ng fumigation. Aminado ang NFA na kung walang commercial rice sa merkado, 3 hanggang 4 na araw lang ang itatagal ng kanilang bigas. Gusto ng NFA na bumili ng palay mula sa mga magsasaka pagsapit ng anihan sa susunod na buwan. Yun nga lang, kapag binili ng NFA ang ani ng mga magsasaka, 17 pesos per kilo lang ang kanilang presyo. Dahil dito, maraming magsasaka ang nagbebenta sa mas mataas na halaga sa mga rice trader. We requested for the increase in the buying price pero hindi naman tayo pinayagan. So, ang sinabi natin, mag-import, we are not for importation pero kailangan natin mag-import to have a food security. Kaya sa importation, mas umaasa ang NFA para makontrol ang presyo ng bigas. Pero hirit ng grupong Bantay Bigas, panandali ang solusyon ang rice importation. Dapat daw pagbutihin ng gobyerno ang pagtulong sa mga magsasaka para mapalaki ang ani ng mga ito. Kailangan lang ng direktang support, subsidyo ng gobyerno sa mga magsasaka at mapalawak yung naaabot ng ating irigasyon at ganun din maihinto itong land use conversion. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, lumalabas na noong taong 1994, huling nakamit ang 100% rice sufficiency ratio sa bansa. Ibig sabihin, sapat ang rice production sa ating populasyon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.